I will allow our media to present their questions. Please identify yourself and present your question directly to Attorney Crissy. Thank you, Attorney Fred. Ace po ng Balitang A to Z, Attorney Conti. Tama ba yung timeline? Dahil interim release ay urgent, so dapat by next week, masusolusyonan na siya? Ay, hindi ko binibigyan ng schedule yung ICC. Okay. Pero posible. Posible na next week. Kasi may hindi pa tayo nakikita na order ng court dated June 18. At doon pala parang sinabi niya na dinedline na niya yung prosecutor, tapos yung Office of the Public Counsel for Victims na mag-comment. Given na next week, sakasakali, baka hindi pa ba tayo huli yung bahagi ng mga victim ng drug war na baka pwede tayo mag-motion ng yung sinasabi mong short-term release, is a short-term release? Ang biktima ngayon ay aming temporary na advocate doon sa ICC ay ang Office of the Public Counsel for Victims. Kagabi at ano araw na ba? Kasi iba yung oras nila eh. No? Nalalaman namin midnight na ay nag-file sila. So nung isang araw nag-file ang Office of the Public Counsel for Victims ng response doon sa motion or request ni Duterte. At klarong-klaro, hindi pumapayag ang mga biktima batay sa batas at batay sa katarungan ang kanyang temporary release. Kahit pa short term, yung sinasabi mo? Kahit short term. Okay, last one pa po, Attorney. Yung kahapon lang, may comment kayo on the possible protection ng government, hindi ba, sa mga ilalagay sa Witness Protection Program, hindi kayo pabor doon, hindi kayo conforme? Bakit? Welcome. Nabanggit ko na welcome naman, kaya lang, una, hindi pa naman kami nag-uusap eh. It was just a public statement, so hindi po namin alam yung parameters. Kailangan naming usisain yung paano nga ba. At itong importante, para sa mga biktima, hindi sila komportable per se nakausapin ang prosecutor na dating nagsangkalan sa kanila. Kasi yan ang mga nagsampa ng mga kaso na related sa war on drugs. At yan ang nagiging batayan, kumbaga, bakit legal daw ang pagpatay. Yan at yung Operation Tokhang. Sa kabilang banda, kapag sinabi na ang magpo-protection sa inyo ay pulis, ay yun yung mga involved sa patayan. Kaya yung diskumpiyansa, kumbaga, sa kung sino ang magpapatupad ng protection, kailangan naming i-run through. Pero as a matter of principle, ay maaring pag-usapan. Kasi if it was just government, yes, we will accept that in the same way that we participated in the government inquiry on the war on drugs. Pero yung specifics na, we understand that this is the Marcos administration offering. And we would not want to be pawn in the Marcos versus Duterte rift. And for us, ang kaso kasi ay hindi Marcos Duterte, people of the Philippines or people of the world versus Rodrigo Duterte. So safeguards pa rin na mahalaga. Safe, at saka parameters. Trust. Yeah. Trust. So, Thank you. Thank you po. kailangan namin mag-usap, hindi yung naka-announce lang. Sige. Hi, Attorney. Edniel Parosa po from DZRH. Ma'am, linawin ko lang yung narinig ko kanina. So, naniniwala tayo na wala pa talagang bansa yung nag-affirm na tatanggapin si former President Duterte. May we know kung ano pang ibang grounds maliban doon sa nakikita natin siguro na pattern ng pag-country to country ni VP Sara. Sorry, anong... Mayroon pa bang mga indicators, ma'am, na anong reason natin para sabihin na wala pang country siguro ang... Hindi totoo na may bansang tatanggap na... Dahil hindi pa sumasagot yung bansa. Kailangan may ganun eh. Sasagot yung bansa at sasabihin, ikukumpirma na tinanggap na nila. Wala pa on record yun ngayon. So, posibleng hindi lang natin alam o hindi pa lang na-file. Pero, ang isa din kasi na paraan dati, may tinatawag na, yung binanggit ko din kanina, Assembly of State Parties. Yun yung lahat ng miyembro ng ICC. May pagpanahon na tinetable nila itong mga request na ganito. At kumbaga, namimili sila, sino ba dito? So kung ang lalabas na ay parang report ng Assembly of State Parties na, nag-usap kami, itong bansang to willing mag-host. So, yun pa. Kaya ako binanggit ito dahil nagkaroon ng pagkakataon minsan na merong isang akusado na sabi niya, mag-a-apply ako. At pinipili ko
ito yung example niya, pinipili ko ang bansang Belgium. Sa Belgium kasi may dati nang na-release. Sabi ng Belgium, ayaw ko. Kaya kailangan may meeting of the minds. Kailangan malinaw yung usapan. Hindi yung iisa lang ang nagsalita para dun sa lahat ng partido. Kaya yun yung hinihintay namin. Kailangan din sigurong maging maingat kasi baka yung pinaka-importante, yung conditions ay hindi naman magkatugma. Ang indicator din siguro na parang baka hindi pa talaga nagkakapayagan ay, so yung request ni Duterte may attachment. Ang Annex A ay conditions, terms and conditions na proposed niya. Ang Annex B, terms and conditions na proposed daw ng bansa. Mukhang magkaiba. I mean, they're two separate documents. Hindi naman pwedeng pareho din naman ang nakasulat, pero nung binabasa ulit namin, pwede ring magkaiba. So, kailangan ng conforme o kumbaga pirma, a public attestation nitong third country na talagang tatanggapin nila. Ang isang negative naman sa kanila or hindi nakakatulong yung pag-decline o outright na pagtutol ng prosecution na mapunta siya sa bansang tinutukoy ng defense. Ang gusto pa rin ng prosecution, kung sakasakali, yung una niyang proposal or unang pinag-usapan. Yun lang, ma'am. Third. Yes, good morning po, Attorney. I'm Salvation Frequemi from Ronda Barita, Pilipinas. Ma'am, ang itatanong ko lang po is, doon po sa mga victims natin na yung talagang nag-push through ng case against President Duterte, always kasi sinasabi, ganoon din po si Senator Riza, na sambayan ng Pilipino at papaano yung mga biktima na doon sa AJK na sinasabi nila. Ang tanong din po ng sambayan ng Pilipino, Attorney Conti, paano naman po yung mga innocenting biktima po ng mga drugs, ng mga adik kumbaga, katulad nung sa pinsan ko, di ba? Ang anak po niya ay biktima po ng adik. So ang tanong natin, always sinasabi, paano yung mga biktima ng mga adik? Paano naman po yung biktima ng mga adik, ng mga bata na inosente? Paano naman po yun? Always saying, paano po yung mga biktima ng mga extrajudicial killings? Ang tanong din po ng sambayan ng Pilipino, paano din po yung biktima ng mga adik ng mga inosenteng kabataan? Maraming salamat po. Ang paliwanag po dyan ay makukuha sa mas malalim na pag-intindi ng batas at ano ang kasong kailangang isampa. Ang mga biktima po ng mga drug addict, ng mga kawatan, ay ang tawag sa kaso ay murder. Yun po ang common na intindi natin dyan. Pero ang biktima ng isang pangmalawakan at sistematikong patayan ay ang kaso ay crimes against humanity. Ang kasong murder ay pwedeng iharap sa kahit na anong RTC sa Pilipinas. At depende po yan doon sa ebidensya at depende sa investigasyon ng pulis kung papaano po mabibuild up ang kaso at makakakuha ng conviction. Suportado po namin ang paghingi ng hustisya ng lahat ng biktima ng karahasan sa Pilipinas. Nga lang sa aming banda, meron po kaming, dahil ang aming mga kliyente ay mga nabiktima ng EJK, meron po kaming focus at pinipilit na ipaintindi na ang crimes against humanity ay kakaiba sa, kumbaga, murder. Ang widespread and systematic attacks on a civilian population ay nakabatay po sa RA 9851 at saka sa Rome Statute. At ang definisyon nito ay mas matinding atake. At itong klasing atake na ito, ang focus ay hindi sa patayan, kundi sa pag-uutos. At ang mastermind, punta naman po tayo sa kaibahan ng dalawang klaseng krimen na ito. Ang mastermind o ang naggumawa ng patayan ng murder ay yung drug addict na lango sa droga o talagang masama lang ang karakas. Ang kanyang pagpatay, depende sa konteksto, ay either 1 or 2 or 3 incidents. Tied up by probably 1, 2, or 3 criminal intent. So, kumbaga, ang ano niya, papatay siya ng
ngayon, tapos bukas ulit, tapos sa isang araw ulit. Pero yung pong sa crimes against humanity, the criminal intent is to attack a particular people over a period of time. Kaya yung paghahambing po niyan ay palagay ko divisive. Kasi pare-parehong biktima. Hindi po ito parang Olympics na, ay, mas biktima ako, ay, mas biktima ito. Kaya po, ang ating pong paghingi ng hustisya, pareho tayo ng pupuntirihin ito. Maayos na investigasyon ng pulis, walang whitewashing, at malinaw na pagpapasya ng ating gobyerno, ng ating judiciary, lalo, dito sa mga kaso na kung saan posibleng walang ebidensya o mahina yung ebidensya. Kaya kung isa pong naging bahagi para sa amin, yung mga biktima namin naging asidus sa paghanap ng ebidensya. Sa isang crime scene, pipicturean nila, hahanap sila ng paraan para makahanap ng ebidensya. Kahit na hindi nag-iimbestiga yung dapat mag-iimbestiga. Ang problema sa kasong katulad nung dito sa EJK, baka yung gumawa ng krimen, yun yung dapat mag-imbestiga. Kaya ang bigat ng feeling na yung gumawa, siya yung mag-iimbestiga, di hindi niya iimbestigahan ng maayos. Sa lahat ng kaso, importanteng first step ang maghanap ng ebidensya at hanapin kung sino ang perpetrator. Kaya hamon ito para hindi lang sa ating judicial system, sa ating investigatory system, kundi pati sa taong bayan. Kasi sa Pilipinas, parang tayo-tayo ang magtutulungan. Follow up, attorney. Kasi, di ba, before naman ni FARD, pinatupad yung tukhang. Di ba, nakiusap siya, nagkatukhang niyo pa. Tatlong beses siya nakiusap na kung po pwede, lahat ng mga adik ay magsusurrender na, magbagong buhay na. Lahat ginawa. Pinagbigyan sila, ba't hindi po sila sumunod? So ang ibig ko lang sabihin is, hindi naman nagkulang ng paabiso ang gobyerno that time para hintuan po yung kanilang bisyo. Pero tuloy-tuloy sila. What you did to, aasahan lang ba natin kung kailan sila magbago at marami din po silang mabiktima? Maraming salamat po. Apo, hindi ko po dedepensahan ng mga drug addict na hindi tumigil, mga drug pusher na patuloy na nag-supply ng droga sa Pilipinas. Kasi maski kami, we hate drugs. Hindi po ibig sabihin, kaagad-agad, na kami ay ang kabaliktaran ni Duterte. We both hate drugs, pero po yung paraan kung papaano sawatahin yan ay magkaiba. Hindi lahat ng pinatay sa war on drugs ni Duterte ay drug addict. Hindi lahat ng drug addict ay kriminal o mamamatay tao. Yan po siguro ang mas una at importanteng tanggapin natin. Sa war on drugs ni Duterte, papayag ba kayo na may 3 years old na namatay? Dahil daw ginawang hostage or human shield. 17 years old Kian de los Santos. Hindi drug addict, may test lang kinabukasan. Kaya yung pong automatic equation na ang namatay or pinatay sa war on drugs ay mga drug addict, kawatan, kriminal, ay wag po nating kaagad lunukin. Maaari pong meron pero hindi po lahat. Pangalawa, yung pong kumbaga logic, kung may ginawang krimen ng isang tao, ay you will confront the crime according to its circumstances. Pero hindi po katanggap-tanggap ayon sa batas na mag-iimbento ka ng ebidensya. Kung sinabing may hawak na droga in possession of drugs, meron niyang standards. Hindi pwedeng yung plantahan tapos sasabihin, ay ganon. Kung nanlaban, kailangan po ay ma-set up yung circumstances. Pero sa marami po naming kaso, mukhang gawa-gawa yung ebidensya o planted. Kung totoong may hawak, kung totoong nanlaban, edi kasuhan at mananalo yan sa korte. Ang naging problema, naging shortcut at naging parang automatic na, dahil yan ay drug addict, dahil pinaratangan ko, wala pang ang ebidensya, yan ay nanlaban, kaya napatay doon. Yung pong ganong pagtanggap ay hindi nga lang siya simpleng sakit ng ating batas, kundi sakit din nung, kumbaga,
pag-isip at kumbaga paniniwala na natin. Hindi porket paparatangan mo yung isang tao na magnanakaw, magnanakaw na kaagad. Para po sa akin bilang abogado, magpakitaan po tayo ng ebidensya. At ang problema, sa 7,640 na aminado ang PNP natin na nagkaroon ng deaths in police operations, ilan dyan ang inimbestigahan? Ilan dyan ang totoong, kumbaga, nanlaban? Kaya yun po yung problema namin dito. Sana naman po din na bago natin yung ganong turing ng othering or dehumanization ng kapwa-tao. Dito po nagsimula ang paghihiwalay ng mga Hudyo sa Germany noon. Kaya nakikita namin ang nagiging epekto kapag itinuring mo ang isang grupo ng tao na hindi tao. Hindi tayo, ay iba yan, others yan. Long term. Ngayon, parang kabaliktaran naman ang ating nakakita na yung mga Jews, ang sinasabi nila, we're a protected state. But what we're seeing is their oppression of the Palestinians. Kaya it's going to be a cycle if we think this way. At sabi nga I think si Martin Luther King ito parang, you cannot chase away darkness with darkness. You can only chase it away with light. Last two questions. Okay.